before we head into the draft, we've seen some sort of like familiarity. Parang wala pa masyadong command? nagbabago in terms of the picks and the bans for a lot of the teams. But now, TLPH is on the blue side. There is a possibility that they can control the pace of the draft. Execution can come later. Hindi ako entirely sure kung ibaban out pa ba dito ang Phoveus or Edith kasi parehong open pa for Team Liquid Philippines. Parang hindi na kasi natin masyadong nabibigyang atensyon yung mga former mid laners na laging nakastaple sa bans natin such as the Zushin or even the Zask. Even though sabihin natin Team Liquid ay isang sa mga, or Aurora MLBB ay isa sa mga teams na parang sobrang usually talaga nagiging go-to mid laner ang Zask. No, actually even Team Liquid, di ba? Parang kino-consider talaga nila. So, mukhang i-open na lang both. Pero kasi for Team Liquid, i-consider ba nila ang, okay, so yun nga, gusto yata na talagang sumabay ngayon sa early and sa team fight. And this Phoveus pick ay napakalakas kung paparesan mo ng Mathilda. Nakita na natin to last week. Isa sa mga pinakamalupitang combo na hindi ko naman sasabing bago, pero dahil na-revamp yung Phoveus, medyo may pagkabago yung combo na yun. So hindi na malayong makita natin kunin ito ng Team Liquid. Napakagandang agaw din nito para kay Rene J no, na hindi siya makapag-Mathilda in game number 2, especially after that type of performance. Kaya naman open pa rin naman ng Zask kung gusto itong kunin ni Yue. Pero pag nagbibigay kasi ng Zask ang Aurora, kadalasan kasi Valentina setup yun. Alam mo yung nakakatawa? Kahit anong patch yata ang mangyari, yung chip wala pa rin talaga. Wala na. Nakakalungkot kasi hindi pa talaga siya nawawala at some point in time. Pero there you go. Edith and the Valentina back. And it's gonna be utilized this time by Master the Basics and Aurora. So parang pwede na nang ipagmamamaya talaga ng Aurora MLBB kung ano man yung... Ay, hindi kasi pwede nating i-flex nga naman talaga yung Edith. So hindi pa naman natin sigurado to this point. Though may raming ang na-adjust na items. So now for Team Liquid Philippines, gusto ba na ipakita na rin agad ni Carl TZ kung ano man yung marks, yung jungler na gagamitin niya? Kasi meron pa naman siya nung Nolan niya, just in case, since natanggal na rin yung Hayabusa. Or panindigan ulit yung Ling, since natanggal na rin naman yung Hayabusa Fanny, so wala naman nang magiging parang next in line if ever, if not for those two. So, ay! Syempre, Roger is still something na talagang gustong-gustong laruin ng Team Liquid Philippines. Mainly because pwedeng gamitin ito ni Carl TZ. Pwede rin naman itong gamitin ni Benny QT. And kung tutuusin, mas comfort pick nga ito ni Benny kung sakaling ibibigay sa kanya. Dahil as of now, hindi pa confirm kung jungle nga ba or gold lane to papasok ng second banning phase natin. Kaya naman mapapaisip pa ng konti ang Aurora as they try to ban more heroes na hindi sila sure kung jungle, gold o mid ba ang hinahanap ng Team Liquid Philippines. Yep. Si Yue ngayon ay isa sa mga Valentina users na medyo kailangan mo talagang antabayanan din ngayon pa at mabibigyan mo siya ng Minoan Fury. Kasi kanina ba sa Luyi, parang nadidictate niya kung ano yung mga magiging takbo ng team fight. So what more now na mabibigyan mo siya ng isa pang ultimate na makakapag-engage. And grabe ang kuha ng carry na to. Simply because meron ka na agad direct answer sa Phoveus Minotaur. Tapos parang malilimit mo pa yung options dito ng flex kasi isa ito sa mga go-to marksman talaga ni Benny QT. At tandaan natin, Edith and Carry, parehas yan nagdi-deal ng percentage health damage. Depende na lang of course kung naka-on yung passive ng isang Edith. But regardless, napakataas ng percentage health damage ng dalawang ito. Kaya naman yung mga tanky na miyembro ng Team Liquid Philippines ay posibleng hindi makatangke ng matagal in front of this type of lineup coming in from Aurora. Siyempre, ano na yun, depende na sa diskarte. Grabe, tinanggal na rin yung Faramis dito. No? So parang medyo na ako, nakukumbinsin na ako na baka nga may chance na makita natin ulit. Or baka makuha ulit ng Aurora MLBB. If not, kasi hindi naman na yata i-consider yun ngayon ng Team Liquid since may Minotaur na sila. Yung Mathilda, netong si Rene J. At pagiging yung Luyi, tatanggalin na rin nila. So yung mga natitirang options ngayon for Sanji, mga, ano pang mga, Zask, Lydia, mga ganun na lang yata ang mga Vexana, Aurora, nandyan pa naman, pero parang after the recent patch, since na, nagalaw na rin yung glowing wand, no, parang
gugustuhin mo pa bang i-consider yung mga ganoong klase ng mid laners? Let's see kung yun nga ba ang kanilang kukunin. But right now, it's for Aurora. Nandito pa naman yung Mathilda pick na nilabas nila kanina. In fact, hindi pa nga sure kung XP lane nga ba ang isang Edith dito for the side of Aurora. Pwede pang ilipat ito ng Roam at kumuha sila ng XP lane. The Tirizla is still open to take kung sakaling gusto nilang itapat iyon sa Phoveus. At ayan na nga, kitang-kita na ang ganda ng recall ng Team Liquid. Play ulit. You know, Play ulit po. Uy, sayang. export Pero ba yun? ayun na. Export nga. Alright, this is something Flex pa rin yan. Di ba? That's true. Flex pa rin to. At some point, we're still not sure between the Edith and the export kung saan mapupunta ito para sa side ng Aurora. But I feel like they've utilized this before as well, trying to, get a lot more of those extra pressure na kahit pa paano makaka-access dun sa backline para mas mahirapan lalo kung ano man yung pipiliin ni Sanji at ni Benny Cutie in these two picks. Yeah, so far medyo front to back talaga ang nagiging idea din ng Team Liquid Philippines though. So parang ano kaya ang mapapansagot nila para mas magkaroon ng magandang control. Ayun na nga, given na ganito yung idea, kinailangan na talaga nilang i-force sa jungle yung Roger. At nakakatuwa na makita ulit si Nathan. Alam natin na napakatakas ng damage yan ngayon in this current iteration of the game. Pero ang worry ko dito for Team Liquid Philippines is that yung early to the mid game nilang power spike, medyo kulang sila sa first damage. Meron silang damage over time. At ito saktong-sakto, hindi na rin nakakagulat na Rafaela ang kinuha dito ng Aurora dahil isa to sa mga OG na pinapares talaga sa export para mas mabilis makapag-clear. And by the way, pangnakas din sa mga slow na nabibigay ng kupunan ng Team Liquid Philippines. Similar pa din naman siya sa Matilda. Kaso damay lahat ngayon. Ben, kanina Flying Eagle, ngayon Flying Angel para sa Aurora, led by Rene J na gamit ang Rafaela together with that export combo para sa kanila. Meanwhile, Team Liquid Philippines are gonna try to find a way to extend this series into a game number 3 courtesy of an Eve na so far hindi pa natin nakikitaan ng victory. Can they finally make that 1-2 in this game number 2? Casters, paso. Rafaela pick para kay The Hillman, Ready J, ang ibubungad para sa game number 2. Team Welcome Liquid to PH Mobile versus Legends. Aurora. Kami pa rin yung mga kasama po rito, Ate mo Chantel. Eve versus, kumbaga, Eve versus Valentina. Parang bumabalik tayo sa mga nakaraang panahon na. Oo, tsaka bumalik na rin yung export sa may jungle. Meron na rin Rafaela again. So, iba na talaga ang ihip ng panahon. Parang depende na lang kung gaano kagamay ng players, kung anong gagamitin nila ng heroes. Ang ganda nito kasi nagkaroon ng idea ang Team Aurora na okay, may Eve sa kabilang panig, so kailangan nating makalabas doon sa real world manipulation wherein na malaki talaga yung tulong nung movement speed na mabibigay ni Rene J mamaya sa mga team fight na ating makikita. Pero iba to kasi Demon Kite X-Borg at may mga recall na. Paano paano nga yung tunog ng Nung Di ko alam sa Aurora, yung sa Aurora parang mahirap instrumental kasi. Ang hirap pero alam ko yung parang toma-toma yung yung sa Team Liquid PH, yung gumaganon yung sumasapak Okay, so ngayon ay tahimik muna, level 4 na rin si Demon Kite. May pagkalmang gagawin, salubong muna si Edward Sanford. Piniprison ng lane, ayaw palapitin ni Sanford si 4D dito. Oo, pero maabutan ni Sanford. So, ito guys, parang magiging mabilis ulit yung takbo ng rotation dito ng ating dalawang teams dahil parang continuous sila na magfo-focus dun sa may XP lane naman. Oo, dun yung rotation na kanilang gagawin. Nag-swing na sila sa top. At dito rin naman tutubo yung unang pagong ng laban na ito. Rene J and Demon Kite. Nag-aabang din lamang. Pwede siyang lumabas any moment. Si Sanji at si Sanford, pinapakiramdaman nila kung lalabas ba itong si Demon Kite or kung sino man. Ako, tinamaan dito si Sanford. So tatlo pala yun na dun sa may taas na players ng Aurora. So na-force lang yung flicker dito ni Sanford. Naka-ready din naman if ever. At level 4 na by the way si Benny Cutie dun sa may bottom lane at nag-spawn na nga yung ating pagong. Magiging matugo kaya agad yung ating unang turtle para dito sa ating laban. Meron mga pokes
coming in from Yue. Nakaredy na si JP. Gagamitin pa nila Yuri. Sakto, isa, tatlo, apat na tatamaan. Ginamit na rin yung real world manipulation. First blood nga na mapupunta sa side ng Aurora. At Laban makapit pa. na rin si Cartesi. Nilaban. Double kill para dito kay Edward. Naku, pwede pa sila umabol din si Sanji. Ay sinalubong lamang ni Yue at diretso kaagad ang Team Aurora doon sa purple buff ng Team Liquid PH. Nakuha nila yung pagong. Tapos nakadalawa pa sila doon. Grabe naman at dahil dyan, lumaki na ang kalamangan ng Aurora 1.1k para dito sa ating game. So mabilis ang nangyayari dito para sa ating dalawang kuponan na pagdating dun sa turtle, di ba minsan, after ng turtle, that's it. Ngayon, kung kaya pa ng team fight, let's go. Yun nga, tsaka meron kasi silang additional kill mula doon kay Rene J. Diba? Instant movement speed din. So, hindi talaga, sabihin natin, recommended no, na umatras. Kasi may rundown na pahabol dito ang Team Aurora. Ngayon, ang Team Liquid PH, medyo kinakalmahan lang muna na. Naramdaman nila at nakita din natin kanina, no, yung counter maneuver mula dito kay Yue with that Minoan's Fury. Parang nagbabalik yung ano, kung naalala natin yung last time na nagharap sila, ito rin yung pinangkulit. Then Team Aurora, yung Valentina against Oo nga pala. Minotaur. So lagi lang nakaka-counter-engage, di ba? Oo, kasi yung fear niya ay medyo mahihirapan ka. Nagkataon, grabe naman! Sakit. Grabe yung mga spinning light wheel. Tsaka yung phantom step. Nung carry. So, more on aggressive play ang pinapakita dito ni Domeng. Talagang poke against Benny Cutie. So, abangan natin kung paano magiging counter rotation dito ng DLPH. So far, napapalit naman nila yung kalamangan dito ng Aurora. Okay, 1 level gap. Itong si Carlito against Demon Kite. And ayaw na naman nila palaruin ang mga members dito ng Team Liquid. At yun yung po, sa talon muna itong si JP. Available na rin yung corrosion side para kay Demon Kite. At nakakaplato na. Naku, yung energy shield. Unti-unti. Chini-chepi dito ni Domeng. At kailangan niya munang matras. Grabe, ang init nung natin dito, ng game natin. Parang kahit yung Riverside ay guarded na rin para dito sa Aurora. Another turtle, Burrito, para dito sa ating dalawang teams. Counter set kanina naging sagot ng TLPH, pero Aurora, mas madami silang naibigay na free hit laban sa TLPH kanina. Okay, ilalaban ba nito? Dito na yung si Sanji at lumaban na ang Team Aurora! Ginamit na yung last insanity ni Demon Kite, kaya naman tayo mga players dito ng TLPH. Pero papasok si Sanford. Mabibigyan lang din naman dito ng pagsunog from Demon Kite, so that's gonna be a double kill para sa X-Borg. 3-0-2 para dito kay Demon Kite. Nakadalawa sila dun, kasama pa yung pagong. Double bukol talaga para sa Team Liquid PH. Pero laban din si Benny. Pinanununaman siya dito si Yue at makakasurvive din naman. May konting sunog. Pero hindi sapat yung damage ng Team Liquid para patumbahin siya. Sakto yung huli hiling din. Aray! Ayun na! Ayun na! Ayan na yung recall din ng Aurora. And the no-no. Sabi dito ni Domeng. Ito na, no, the Hitman Hillman's Arsenal with the Rafaela pick mula dito kay Rene J. Second na siya sa most unique hero. If I'm not mistaken, si Jackno yung pang-una. Grabe, ibang klase talaga si Rene J. Oo, parang binabalik din kasi ng Aurora yung the usual na pang, sabi natin, healing. Oo. Na mabilis, magti-team up talaga, tas diretso team fight na type of play which is very effective against TLPH. It's as if hindi na binibigyan ng chance talaga makapag-farm or makapag-rotate on their usual pattern. Tama ba yung ganun yung ginagawa ng Aurora ngayon? Oo, sabi nila, baka Rene J kasi to. Baka Rene J to, ayan na naman ang ginagawa niyang panggugulo. Habang big rotation from Team Aurora, kailangan na isuko ng Team Liquid PH. May idea na sila na malapit lang ang mga members ng Team Aurora sa kanilang paligid. Ngayon, kung titingnan natin in terms of item, pati yung golden staff ay meron na rin. Itong si Domeng, talagang pumapaldo siya. 1K something ang lamang niya dito against Benny. Oo, and this is a carry. So, mag-shred talaga dito ng mga kukunat na players and heroes ng DLPH at nakikita natin na nag-group up yung DLPH doon sa mid lane na rin kasi napaka-importante nga din naman considering na very aggressive yung kanyang kalaban na team. So for Aurora, magtago lang muna sila or with their usual places before this turtle take. Grabe, no? Parang ang dami mga discussion eh. Tapos na nga ba ang era ng mga heals? Tapos na nga ba ang era ng mga ube? Tapos na nga ba ang era ng mga pagsasama-sama? Pero ang Team Aurora ay nananatili dito! At nabigyan ng pero ang side ng TLPH makakakuha ng pagong. Ito na bang counter play na gusto nang gawin? Pero mas mataas pa rin yata yung damage dito sa side ng Aurora. Si Aray! Sanford pa iiwan na papasok pa nga. Pero si Yue
ay ready nung moment na yon at lumalaki na yung kalamangan na Aurora. But TLPH, nakasecure sila ng turtle. 2-for-1 na naging palitan doon. Pagong naman ang nakuha ng Team Liquid PH. Pero malaki-malaki pa rin ang kalamangan ng Team Aurora. Kailangan dumepensa ni Yue. Hawak din dito yung Minowan's Fury. At ang Team Liquid PH, medyo nagpapahinga lamang. Naramdaman na nila dun sa mga sunod-sunod na teamfight na kanilang dinaanan kung gaano kahapdi at kasakit yung teamfight na kakayahan dito ng Team Aurora. So ngayon, binibigyan mo nila ng pagkakataon si Cartesian na makapag-farm. Binibigyan mo nila ng space dito si Benny Cutie para makapag-farm. Dahil ito nga lang naman talaga yung kailangan nilang gawin. Di naman gold receive. Ang pinakamalaki talaga ay si Paldoming. Kasunod niya si Demon Kite. Doming kahit ulit magkasunod na doon sa gold. And ang ganda na nabanggit mo dito si Benny Cutie kasi yung hero niya is, alam natin pagdating ng late game ay napakahirap na maging aggressive with or against Nathan. Okay na pa flicker nila si Sanji, by the way. Grabe yung zone dito na ginagawa ng Aurora kaya makakasira sila ng another turret laban sa TLPH. Grabe, no? May Radiant Armor na rin para kay Edward para mapigilan nga naman yung continuous damage kay Benny at kay Sanji. And naghahanap pa rin ang sagot ang Team Liquid PH. 3-7 ang score. Naka-ready lamang ang kupunan ng Cavalry dito sa may bandang gitna habang si Benny ay trumabaho na dun sa baba. Kasi sabi nila, kailangan mo nang i-activate. Kailangan na yung mga Nimbus, Cumulus Clouds na mapunta dyan sa may bottom lane kasi yung bagyo. Lalo na yung hero na yan, napakabilis magpatumba ng torre niyan. Oh, lalo na pag naiwan na doon sa specific lane. So, probably ganun yun. Tinatry speed up ng side ng TLPH. So, grabe yung lagi nagkakakitaan itong dalawang teams natin dito sa may mid, no? Prior any objective talaga. Very consistent kahit doon sa mga turtle. So, eto na naman. Ito na naman. Eto na naman, Burrito. Dumating na naman tayo sa isang malaking objective. Ito na naman, no? Pinaikli na nga yung galaw niya ni Moonton eh. Sabi nila wala na dapat Northlands eh. Pero nagagana pa rin talaga kumpulan. Ang mga members ng Team Aurora habang yung River Manipulation gagamitin nila si Edward na pinupuruan nila. Pero ginamit yung Primal Rush para sana makatakas. Nandun na rin Minowan's unit. Meron pa naka from the Lord. Pero si JB pa rin mapapatay. Cardi sinabol na. Ito na yung kotse umiikot. Unstoppable na para kay Demon Kite. Make it a double kill sa ilalim ng torre. And even Rene J nakakuha na rin ang kill. And it's a wipeout para sa Aurora. Grabe si Bumblebee, grabe si Demon Kite at ang buong kupunan ng Team Aurora ay masisecure na itong Lord na ito. Again, napakaganda ng naging counter engagement doon ng Team Aurora. Nauna ang Team Liquid eh. After ng River Manipulation, alam nila na wala nang ibang hits na gagawin at minama na, humarap na dito yung kotse. Hinarapan na kagad, ino-vertical. Oo, talagang parang mala Tokyo Drift yun nangyari. Kay Demon Kite nung time na yun, sakto, singkit din. Oo nga, no? Di ba? Again, Team Aurora ngayon ay kailangan na i-control yung mga wave ng minions na meron sila. Kasi nga naman, yung Tori dito, most definitely ay pupunta doon sa may bandang gitna. So, kailangang hawakan ng Team Liquid PH ang kanilang kalamangan o kanilang base dito. And kung titingnan natin base doon sa mga items na meron, ang si Benny sa top lane pala dumaan. May bawas ata ng konti yun. So kanina pala yung akala ko naka from the Lord. Galing di kay Yue. Oo. Yung Minowans. Oo, kinain niya yung Minowan's Fury. Oo, hindi. Akala ko nakap ng Lord kanina, 10 minutes pa lang pala. Oo, hindi niya binibitawan basta-basta yon, no? No, kapag hindi kumakasa si JP ng Minowan's Fury, yun yung pinangsasanggi dito ng Team Aurora. Kasi nga naman, pag na-knock up sila, may bawi din na knock up dito ang Team Aurora. So, hindi makakapitalize talaga ng Team Liquid ngayon. Yung Lord sa may bandang itaas ay hawak ngayon ng Team Aurora. Napasabog na rin yung aura dun sa may bandang gitna. Save in the bottom lane. Pwede nila hawakan ito. Demon Kite, napakakunat na. Hindi na mapigilan. Oo, tsaka level 15 din. Ayun na naman. Pinasok na nung ilang mga players dun sa ilalim ng torre para mag-poke. Madadepensahan ng TLPH. Yung Lord, pero yung mid lane yata ibibigay na at successfully ma-destroy na. Si Sanford dito mapapa-flicker out. Ginamit yung Minowan's Fury. Pero may Minowan's Fury din daw si Yue. Kaya naman patay si Cartesi. Patay na rin si JB. At tumatower lock na. At hindi pa rin makakabawi ang TLPH. Dahil malinis na sweep para sa Aurora. Wow! Aurora's mag-ingay! Napakatinding laban, 2-0 sweep. Ibang klase, from hitman to healman.
ang nanguna sa